And this is very important. One of the important days dapat sa buhay nyo. Hindi lang yung pag-birthday nyo. I think isa ito sa mga araw na dapat ninyong pinananabikan. Mga araw po na dapat yung iniintay. Kumbaga, parang ang tagal naman mag-Sunday. I pray na meron na tayong ganung thoughts and feelings. Meron tayong ganung desire na ang tagal mag-Sunday. Why? Because marirefresh, makakapahinga, makakapakinig ng salita ng Diyos, and at the same time, it will help you, to realize na how important, this day sa bawat isa sa atin. Because healed sometimes, here in this place, dreams are made. Minsan, so yung mga moment na, ang mga araw na you're broke, you're in pain, and then biglang narinig mo yung salita ng Diyos, and then it helps you a lot. Ngayong araw pong ito, I have a lot of things to say. Kasi ang pag-uusapan natin, sigurado ako, ito yung problema ng lahat ng tao, lalo ng katabi mo. Problema niya to, problema ko din to minsan eh. What do you think this problem is? Alam niyo ba kung ano yung talagang problemang ito? Hulaan niyo. Alam na alam mo. Alam na alam. Ang problema, pera. How many relationship been broken because of money? Mga nagdimandahang mga magkakapatid, mga nagkasakit dahil sa pera, natanggal sa trabaho dahil sa pera, ginawa ang lahat, nabuwisit, nainis, napagod dahil sa pera. Kaya, minsan nakala ko, how practical is this? Na baka kailangan ba, makakabless ba ito sa mga tao? And then I realized, when I started to read the Bible, Jesus even talk about money. Alam niyo bang walang ibang pinagsabihan si Lord na master sa Bible, dalawa lang. He never even used Satan as master. He never even said it. Hindi niya sinabihang master si Satan. Actually, sinasabing the Lord of this world. Actually, hindi nga even nire-refer exactly para kay Satan eh. Baka may iba pang meaning yun eh. Pero sa Bible, dalawa lang po ang sinabihang master. Una, si Lord. Pangalawa, yung pera. You cannot serve two masters. Either you are serving the Lord or you are serving the money. Kaya this is very important. Ang totoo, pag tinignan mo, kadalasan, yung mga tao sumaya dahil sa pera, pero lumungkot din sila sa pera. Yung sasabihin, hindi kayang gawin, pero pagka naabutan ng pera, nagagawa. Yung bang kasabihang sinabing, when money speak, people listen. Pag nagsalita na yung pera, pag kumilos na yung pera, nagagawa lahat eh. Kaya tinahitilan ko yung message natin, pera-pera lang yan. Very practical, pero I'm sure, some of you will be healed today. Some of you will have a realization, nagkanda sakit-sakit ako, nagkanda hirap-hirap ako dahil sa pera, kaya alam ko, there will be healing even on this topic. Amen. There will be deliverance. There will be miracle. As we talk about this topic about money, ang dami kayang naasar, ang dami kayang nainis dahil dyan sa pera na yan. Kaya we will talk about it na very strong. Very strong. Dati akala ko, nung nagkapera, nagbago. Yumabang, and then I realized, hindi ho. Ang pera, hindi naman niya binago yung tao eh. Alam niyo, ginawa lang ng kayamanan ng pera, ni-reveal lang niya kung ano yung totoong laman ng puso ng tao. Binuking lang ng pera. Kung ano talaga, ni-reveal lang ng pera. Wealth actually reveals the true condition of the heart. Pag may mga tao na talagang yan ang ugali, lalo pag nalagyan ng pera, lalong lumalabas yung totoong ugali. Kasi akala ko ang mga tao na magiging blessing sa iba, yung mga taong may pera at may yaman lang. Pero I have seen na may mga taong may pera, may kakayanan naman, pero they never even bless anybody. Pero may mga tao na wala nang ang pera, pero nang be-bless pa, tumutulong pa. Kanina nga sa first service, sa offering, di ba tumatayo kayo? May isang lumapit sa akin, inabot sa akin, na alam ko naman tong taong ito na hindi naman naghihirap sa buhay. Pero tumayo siya, nilapitan ako, sabi niya, Pastor Herbie, simple gift po. Nasa maliit na kahon, nung binuksan ko, iPhone 16. Hindi, joke. Kailangan pera eh. Nung binuksan ko yung kahon, necktie. Necktie na kumpletong set. Kurbata. Na-appreciate ko. Totoo, it's really the thoughts that count. Yung naisip ka ng ibang tao, mahalaga na yon. Kasi yung mga tao may iniisip ng pangsarili yan eh. May mga iniisip na yun araw-araw na bayarin, na gastusin, na mga alalahanin, pamilya, kalusugan, trabaho, oras ng pagising, pagtulog, pag-aasikaso. Ang dami ng iniisip. Pag naisip ka ng iba, appreciate mo naman. Pag naisip kayo ng iba, yun bang naalala ka lang, chinat ka, inalala ka ng umaga, inalala ka ng tanghali, inalala ka ng gabi. Yun lang maalala ka ng mga tao, mahalaga na po yun.
You know why? Because you cannot replace that with money. Hindi po pwede, tandaan ninyo, na i-replace ng pera yung pag-aalala ninyo. Hindi pwede i-replace ng any wealth, ng kahit anong kayamanan, yung pagmamahal ng isang tao. Because I realize a lot of things money cannot do. Ang dami pong hindi kayang gawin ng pera. Yes, bibili ka ng mga masarap na pagkain dahil may pera. Pero yung ganahan ka sa pagkain, mahirap bilhin yon. Makaka-check-in ka sa mga magagandang hotel, makatulog sa double bed, air bed, water bed, pero yung himbing ng tulog, hindi mabibili ng pera yon. Yung mga artista, titira pa ng sleeping pills, makatulog lang. Yung katabi mo, kahit nagpipreach ako, tulog. Walang sleeping pills. Hindi nag-i-sleeping pills, pero nakakatulog. Yung iba nga sa inyo rito, nag-makeup pa pero pagpunta rito sa church, tulog. Walang katapat na pera kasi yung himbing ng tulog. Mabibili mo lahat ng mga sasakyang magaganda pag may pera, pero sasakyang hindi ka ma-aksidente at kaya kang dalhin sa langit pag namatay ka, walang pera yon. Mapasusunod mo yung mga tao kasi nga may pera ka, maraming babalatuhan, kaya nandyan sa'yo. Pero yung kaibigang tunay na kahit wala ka na, nandyan pa din, walang perang katapat yon. Kaya sabi ni Ecclesiastes chapter 10, alam niyo, ang dami kong verses na hinanap. And then I found out ang daming verses talking about money. Talking about giving. Alam niyo ba na mas maraming yung words na giving kaysa doon sa praying at saka believing? Mas marami, 2,000 mahigit. Talking about giving, kaysa praying and believing. So mas in-emphasize ni Lord yung giving, especially money, kaysa sa mga, kasi alam ni Lord Diyan maraming nakukonsumi araw-araw. Diyan maraming ang mood na diyan nakadepende. Pagka paldo-paldo, ang saya-saya. Pero di mo naman kahit si Amor Solo, hindi kayang ipinta yung mukha niya pag walang pera Ecclesiastes chapter 5, verse 10 to 13 to 15. Pero tingnan nyo, ang sumulat nito, one of the wealthiest king ever lived. Isa sa pinakamayamang tao, so may karapatan itong taong ito. May rights itong taong ito na magsalita tungkol sa pera, si Solomon. Sabi niya, those who love money will never have enough. How meaningless to think that wealth brings true happiness. Tingnan niyo yung verse 13. There is another serious problem I have seen under the sun. Ano daw? Hoarding riches harms the saver. Yun daw taong talagang nagkukup-kup yung mga makukunat, mga kuripot, lalong nasasaktan. Lalong nahihirapan yung mga taong ganyan. 14. Money is put into risky investment that turns sour. Everything is lost. In the end, there's nothing left to pass to one's children. Ito matindi yung 15. Dadating daw to sa ating lahat. We all come to the end of our lives naked and empty-handed. As the day we were born, we cannot take our riches with us. Let me tell you straight. Wala po kayong madadala kahit yung piso, pag natsugi kayo, ilalapapatong sa mata ninyo. Kahit yun, di nyo madadala. Minsan makikita mo sa mga kabaong, no? May mga taong nakahiga, may nakaipit na 500 sa kamay. Alam nyo, paniniwala nila doon? Para pag namatay daw, nakasalubong sa San Pedro, pang abot ba? San Pedro, beken, amen. Patay na yung tao, tinutulungan mo pang ang tawag doon, mangsuhol. Nakakita ako ng gano'n, mga tsugi na, di nyo alam, yung mga member natin sa North Cemetery, kinukuha lang yun. Hindi si San Pedro kumuha nun. Ang totoo, no, you cannot even bring that. Kaya kasi Alexander the Great, nung mamatay, alam nyo, sa labas ng kabaong ang request niya, ilabas yung kamay niya. At yung kamay niya, ilabas ng nakabukas. Para sabihin, yes, I am the great Alexander, but I died empty-handed. Wala siyang nadala kahit anong kayamanan sa buhay niya. How much money ba it takes for one to be happy? Ganong pera bang kailangan mo para sumaya ka sa buhay? Gaano ba? Kasi di ba binasa nga natin, those who love money will never have enough? Pag sa tao ka na in love, sasaya ka Pero pag sa sasakyan ka na in love, hindi ka sasaya. Pag sa pera ka na in love, hindi ka sasaya. Pag sa bahay ka na in love, hindi ka sasaya. Pag sa mga bagay na material ka na in love, hindi ka sasaya. Kasi yon, laging merong pamalit. Laging merong hahanapin palagi. Meron kasing katulad yon.
Pero yung katabi mo, walang katulad. Kaya mahal eh. Kasi nga sa buong mundo, yung katabi mo, walang kapares. Walang katulad ng fingerprint. Walang katulad ng DNA ng kanyang buhok. Very unique. Isa pa sa pinakamayamang tao, si Howard Hughes. Ang sabi niya, one of the most richest in the world was asked, tinanong siya one time, how money does it take for you to be happy? Alam mo sagot niya, just a little bit more. Yung bang ang yaman-yaman mo na, pag tinanong ka, gaano pa ang kailangan mo pera para sumaya ka, konti pa. Pag nakuha niya na, pag tinanong mo pa yan, konti pa. Lagi yang may konti, lagi yang may kulang. Why? Having great wealth doesn't guarantee true happiness. Hindi ibig sabihin, ang paldo-paldo ka ngayon, talagang masaya ka. Minsan nga, alam nyo, pag ang dami yung pera, ang masaya yung kapitbahay nyo eh. Minsan, pag marami kang pera, ang masaya yung anak mo, yung kapatid mo, kasi alam nilang sila yung makikinabang. Have you imagine, nakipagbasagan ng mukha si Manny Pacquiao, tuwan-tuwa si Jinky after? Kasi nga alam niya, conqueror si Pacquiao, more than conqueror yung isa. Pero nakipagbasagan ng mukha si Manny Pacquiao. Yung asawa ang kukuha ng ano, mas masaya sila kung minsan. Sabi ni King Solomon, whoever loves money will never have enough. Ibig sabihin, whoever loves wealth is never will be satisfied with their income. May mga tao talagang tinalikuran, naging unfaithful sa kanilang mga trabaho, naging masaklap ang mga ugali, ang dahilan, sweldong mababa. Alam nyo, money makes a fantastic tool, but a cruel taskmaster. Ang gandang gamit ng pera. Diba nanood kayo minsan sa mga isa Itbulaga o kaya sa Channel 2, yung mga contest doon, yung may mga box, tapos pag inangat zero, yung ginaganon ka ng sex. Zero, di ba tinataas? Yung laban bawi, ano yung inaabangan nila? Anong number? 1. At sana yung 1 saan? Nasa unahan, wag sa huli. Dapat nasa 1 yung 1 nasa unahan. Bakit ba na-excite ng tao? Pag inangat tapos lumabas 1, everybody's what? Woo, tuwan-tuwa. May mga confetti, tuwan-tuwa lahat yung mga, lalo yung kapitbahay nung nanalo. Tuwan-tuwa. Bakit tayo natutuwa sa 1 million? Dahil ba sa 1 million? Hindi. Dahil sa magagawa ng 1 million. Pinabibilis kasi ng 1 million yung mga bagay na hindi mo kayang gawin dati. Pag may pagkain kang gusto, may 1 million mabibili. Butas yung bubong, mapapalitan. Damat na hindi na kasya sa'yo, hindi mo pagtsatsagaan, makakabili ka ng bago eh. Makakapunta ka from one place to another ng ganung kabilis. So anong ginagawa ng pera? Pinabibilis lang niyang magawa yung mga bagay na hindi natin nagagawa. Di ka dati makapunta kasi grabe kang makapunta sa ibang bagay, magko-commute ka. May pera ka, nakabili ka ng sasakyan, then it makes more easy for you to travel. So ang pera, pampabilis lang. Na magawa mo yung mga bagay, pero hindi ibig sabihin magagawa ng lahat ng pera yung gusto mong gawin. We need money to buy what we need, to spend in meeting our daily needs. Kumbaga, we work to earn a living to save our future. Walang masama sa hanap buhay, pero pagkahanap patay, yun ang ano. Have you imagine? Kaya tayo nagtatrabaho para mabuhay. Pero hindi tayo nabubuhay para magtrabaho. Have you imagine those people na wala na talagang oras, panahon, sa sarili, sa pamilya, sa spiritual? Yung baga, ang kalusugan, tatlo yan eh. Kalusugan spiritually, kalusugan physically, kalusugan at the same time sa family. Pero pag wala na lahat yon, wala nang time sa pamilya, wala nang time sa spiritual, pero may pera. Then we are missing the whole point. Sabi ng 5:15 na Ecclesiastes, we all come to the end of our lives, naked and empty-handed. We cannot take our riches with us. Sayang lang. Lahat ng ipon na gagawin ng buhay natin, mauubos lang. Ano magandang maging attitude? Become a steward, not a slave of your wealth. Dapat we become a steward of your wealth, but never become a slave. Dapat yung pera kasangkapan natin. Yung bang pag nawala, okay lang. Hindi kayo papatay, manloloko, magbebenta ng kung ano-ano dahil sa pera. Hindi kayo makikipag-away, magdidemand. Alam nyo, may mga nakita ko, mga magkakapatid, magnanay, magtatay. Dahil sa mga lupa, dahil sa mga pera, talaga nagkaaway-away, nagkagalit-galit. Mananakit, manloloko, dahil sa pera. Ang kayamanan, may nire-reveal. Discuss ko sa inyo. What does wealth reveals? Ano ba ang nire-reveal ng pera pag dumadating sa buhay natin? Number 1,
Wealth reveals our heart. Nilalabas lang talaga nito yung totoo mong ugali. Hindi ka yumabang dahil nagkapera ka. Mayabang ka na talaga, kaya nung magkapera, damoble lang lalo. Na-reveal lang lalo. Totoo. Kuripot ka talaga kahit wala kang pera. Nung magkapera ka, lalo lang nakitang kuripot ka. Masama na talaga, may mga ganun talaga, ang karakter, nire-reveal lang ng pera. Nilalabas lang nito, yung pera. Matthew 6:21, wherever your treasure is, sabi niya, the desires of your heart will also be. Kaya pansin niyo, hanapin niyo, where do you spend more of your time? Nandun yung heart mo. Where do you spend most of your money? Nandun yung heart mo. Nandun yung puso mo. Kung saan mo ginagamit. Madalas yung pera mo, oo nga no, yung pera ko pag laging dito na pupunta, yung kagad, una ko nasa isip, nandun yung puso mo. Kaya may mga tao, alam nyo, wala naman sa laki ng pera ang natatanggap eh. Pero sa laki ng puso niya kung saan mapupunta. May mga taong maliliit ang mga negosyo, kikita ng 1,800, 500 a day, masaya. Nagagawa pa nilang unahin ang Diyos. Nagagawa pa nilang unahin din yung ibang mga tao to help other people. Pero yung iba, kikita ng 100,000, they don't even care about God and people. Ang mahalaga agad yung sarili. Kaya alam mo na yung kanyang puso, nandun sa treasure niya. Alam mo na kung saan. Kaya what the treasure in life where we give more time, talent, and energy. Kung saan yung inuubos yung energy nyo, halatang halata, nandun ang puso mo. Alam nyo, dinadala ng wealth. Pangalawa, expenses. Wealth brings more expenses. Pag dumadami yung pera, mas marami kang bibiling gusto mo. Pero hindi mo alam, mas marami yung mga maintenance. Mas malaking bahay, mas mahal ang maintenance. Mas magandang sasakyan, mas mahal ang maintenance. Mas masarap na pagkain, mamahaling mga restaurant, mas mahal ang expenses. So, more wealth, actually, more expenses. Ang dinadala nito. 5:11 Ecclesiastes. The more you have, the more people come to help you spend it. So what good is wealth except perhaps to watch it slip through your fingers? Sabi niya, the more daw marami kayong pera, the more na maraming tropa. Tutulungan kang ubusin yon. Baka mayroon sa inyo kailangan ng tulong. Maraming tropa sa tabi-tabi. Pag marami kang pera, ang daming nakabuntot. Tingnan mo, pag wala ka nang maibigay, wala ka ng pera na hindi ka maalala. Di ba? Pero nung may pera ka talagang, alam nyo, pag marami kang pera, dadami ka mag-anak. Magugulat ka, may lang kakatok sa'yo, insan. Bekene, men. Dumadami, why? The more you have, the more people come to help you. Spend it. Madami talaga yan, dadating yan. Pag dumadating yung blessing, when God, halimbawa, dati kinikita mo lang ito, biglang lumaki. Dati natatanggap mo lang ito, biglang lumaki. Anong sumusunod sa isip nyo kaagad? Anong nangyayari? Maraming tao, pag dumating dati, ito lang kinikita niya. Pag lumaki na yung kinikita, mas nasa isip niya ngayon, mas mabibili natin yung mas mahal, mas malaki, mas maganda, mas masarap, mas matibay, mas mahusay. Alam niyo ang lumaki? Yung expenses. So, tandaan niyo ito. When God raises the standard of your blessing, don't raise the standard of your expenses, but instead, raise the standard of your giving. Kapag ka tataas ang inyong kita, dapat alam nyo kung anong unang tataas din, yung pagbibigay ninyo. Ang nangyari sa maraming tao, lumaki ng konti yung kita, hindi lumaki yung pagbibigay sa Diyos at sa kapwa. Kaya ang nangyari, hanggang doon na lang. Dapat lalaki pa yun palaki pa ng palaki ng palaki ng palaki. Kaya alam nyo, na-stagnant? Hindi dumadami, hindi nag-grow. Samantala, nung dati, bisikleta ka lang. Blines ka ng Panginoon ng motor. Dapat lumalaki din yung giving mo. Kasi next time, magiging kotse na yon. Next time, magiging dalawa na yon. Next time, nagpapagrab ka na, may mga negosyo ka na. Kaya lang ba't hindi lumalaki yung blessing? Hindi lumaki yung giving. Kaya pag lumalaki yung blessing, ang dapat na sa isip natin, alam nyo kung ano, how much more people I will bless this time. Why? Ito yung pangatlong dinadala ng wealth. Wealth bring more worries. Alam nyo ba, pag mas marami kang kayamanan, mas maraming intindihin, mas maraming alalahanin. Samantalang dati, yung banana cue lang kinakain mo, tuwan-tuwa ka na eh. Ngayon, lahat na ng piliminyon, mga barbecue, mga steak na kinakain mo, hindi ka nag-aalala ka kasi ang dami mong iniisip. Why? Ecclesiastes chapter 5 verse 12. People who work hard sleep well. Di ba pansin niyo, maraming trabaho, ang dali makatulog.
Yung mga pagod sa trabaho, masandal lang tulog. Whether they eat little or much, but the rich seldom get a good night's sleep. Hindi lahat ng mayaman mahirap matulog. May kilala ko mga mayaman talaga ang himbing ng tulog. Kasi nga ang buti ng kalooban. Mahal ang Diyos at tao. Pero sinasabi ng Bible, binabasa ko lang naman, but the rich seldom get a good night's sleep. Kasi nga nag-iisip, paano investment ko? Paano itong mga ganito? Baka niloloko ako. Anong mangyayari? Ang daming iniisip. Ibang mga tao walang iniisip kasi walang pera. Sabi mga sa katabi mo, wala ka iniisip ah. Ba't walang iniisip? Alam na. Why? Ito yung pang-apat. Alam niyo pa, dinadala ng wealth? Bukod sa worries, wealth brings more pain when we lose it. Pag maraming pera, mas masakit pag nawala. Di ba, pag may pera kayo malaki, tapos biglang nawala ang sakit? Samantala yung mga walang-wala talaga, sanay nang wala. Di na masyadong nasasaktan. Kaya nga sabi ng iba ng scholar, mas mahirap daw i-handle yung success kesa sa failure. Mas mahirap i-handle yung tagumpay, yung biglang yaman. Kaya nabuo yung pelikulang Pepito Manaloto. Why? There was a man who won from the lotto and then they did a study on it. Napag-aralan nila na sa dinami-dami ng mga taong biglang yaman, konti lang yung natira. Almost 80 to 90% biglang yaman, biglang hirap uli, mas malala pa kaysa dati. Why? Kasi mas nahihirapan. Mas nasasaktan pagka biglang nagkaroon. Ito yung panglimang dinadala ng pera. Money tests our character. It tests our character. Alam niyo bakit malakas ang loob na talakayin ni PH itong mga pera? Hindi lahat ng pastor tatalakayin itong pera. Nahihiya. Natatakot. Kasi nga, may mga sabit. Natatakot kasi nga, iba kasing gagawin, nangungulekta, kumukulimbat. Nagkakamal yung mga politiko, yung mga religious people, at kung sino nagkakamal, kaya nagkakamali. Pag nagkamal ka, nilagay mo yung ay sa dulo, ikaw yung ay, kaya nagkakamali. Nagkakamal tayo sa mga kung ano-ano. You know what, why I have the guts to tell you this? Kasi una, may trabaho ako. Wala magsasabi sa akin na, palamunin ka ng church, Pastor Herbie. Hindi po. Why? I decided, para kailangan may ganun. Why? Kaya malakas ang loob na talakayin yung pera kasi alam natin, pagdating sa pera, character is very important. Marami manloloko, marami mga tao na gagamitin yung kung ano-anong mga pananalitang magaganda, religion, gagamitin yung sakit, gagamitin ito para lang magkapera. Ang masaklap, minsan tao na ginagamit para lang magkapera sila. And we cannot afford that. Mahalaga yung pera, why? Because it is character. Pag kayo pinagtiwalaan ng Lord sa maliliit na mga pera, 100, 500, huwag nyo sirain. Ingatan natin. I-take care natin. Pag may blessing dadating, magbukod ka agad para kay Lord to. Para sa taong ito. Tapos ihuli mo yung sarili. Pag nangyayari, lalo kayong mabibless. Tingnan nyo sa Luke 16, verse 10 to 13, ang ganda nito. Maging faithful daw kayo sa mga liliit na bagay, and you will be faithful in large ones. Pero pag naging dishonest kayo sa maliliit na bagay, you will not be honest with greater responsibilities. Kaya yung iba, nabigyan ng konti, yung konting binigay, hindi naging tapat, hindi maging maayos, hindi naging mapagpasalamat, nawawala. Kaya dito na mabigyan ng mas malaki, sana mas malaki yung kasunod eh. Tignan yung next verse. If you are untrustworthy about worldly wealth, who will trust you with the true riches of heaven? Alam niyo kung bakit minsan walang taong masyadong Ang true riches of heaven, hindi naman wealth, hindi naman money. Ang totoong kayamanan ng langit, tao. Pagtitiwalaan ka rin ng mas maraming mga tao pag napapagtiwalaan ka sa pera. Pero pagka hindi ka mapagkatiwalaan sa pera, pansin mo, lumalayo yung mga tao. Kumukonti ang kaibigan. Kumukonti yung umaasa at maaasahan mo. Pagdating yung time na walang-wala ka na. Alam niyo ano maganda? Pag may pera kayo ngayon, bless more people para pag wala na kayong pera at kakailanganin niyo ang tao. Kung kayo papipiliin, bibigyan kayo ng 100 tagpipiso at saka 100 tao. Sino pipiliin nyo? Dapat yung 100 tao. Kasi 100 piso, mawawala yun eh. Pero 100 tao, kahit wala kang piso, nandyan sila at least. Pag yung kasi mga taong yun, na-please mo, natuwa sa'yo, baka hindi lang piso meron ka.
10, 50, 500. Pero mas pinili mo minsan yung tagpipisong 100 kesa sa 100 na tao. Look at this. Next verse. If you are faithful with other people's things, why should you be trusted with the things of your own? Alam nyo kung ano masaklap makita? Yung karpenterong gumagawa ng bahay pero siya walang sariling bahay. Yung mga driver na pinagdadrive yung ibang mga pamilya pero siya walang sariling sasakyan para i-drive yung kanyang pamilya. Why? Pero may nakita ako ng mga tao na nagsimula sa ganun, pero grabe nilang ino-own kasi yung bawat bagay. Yung para itong church na ito, if you will take this church as your own, yung bang hindi naman sa'yo pero grabe kang magmalasakit, ibe-bless na Lord yung bahay mo eh. Pag halimbawa, binagkatiwalaan ka sa maliit, tapos yung ino-own mo, hindi kahit na hindi sa'yo, iniingatan mo, ibe-bless ka ni Lord para magkaroon ka ng parang sariling para sa'yo. Ang problema minsan, pinapahiram tayo ng bawat bagay, whether damit, whether gamit, whether pera o tao sa buhay natin, di natin tinitake care. Kaya paano tayo pagtitiwalaan ni Lord sa mas malaki? Why should you be trusted with the things of your own? Kung yung pahiram nga sa atin, winawaldas natin. Yung pautang sa atin, di natin inaayos yung pakikipag-usap, winawaldas natin. Then, kahit di tayo nagkakaroon ng sarili. Straightforward ang Bible pagdating dyan. Tignan yung next verse. No one can serve two masters. You will hate one or love the other. Either you will be devoted to one, pero i-despise mo yung isa, kasi sabi ni Lord, you cannot serve God and be enslaved to money. Alam nyo, lahat ng bagay na meron sa inyo, i-manage mo. Kasi lahat tayo dito, bago maging owner, manager muna. So sabi mo sa katabi mo, manager. We are all managers, not owners. Sa totoo lang, whatever God given you, manage it. Kasi, pag na-manage mo ng tama, maaangkin mo eh. Be a good steward of everything, whether you own it or not. Pag binigyan kayo ng trabaho, ayusin nyo. Pag binigyan kayo ng pagkakataon, samantalahin mo. Pag binigyan kayo ng magandang bagay sa buhay nyo, be a good steward. Become a good steward of God's blessing. Lahat ng blessing na dadating, alam nyo kung ano magandang gawin? Unahin ang Diyos, pangalawa ang tao. Ano nyo kagad sa heart ni Lord? I want to bless to you, Lord. Then, kaya nga tayo may eto, pansinin nyo, ito itong mga envelope natin. Alam nyo, natutuwa ako sa New Life Tondo. Kasi minsan, nag-speak ako sa isang church, anniversary pa nila. At yung mga taong nandoon, talaga namang may kaya. May kayabangan, may kaya... Kasi, grabe, alam nyo kung bakit? Sa New Life Tondo, ang mga tao, hindi naman ganun kayaman. Halos karamihan nga, mahirap eh. Pagdating sa pera, pero pagdating sa Diyos, bilyonaryo yan. Hindi lahat halos iba talagang kulang sa pera. Pero pag tumatayo na sila when it comes to giving, kaya pa sinasabi natin pagdating sa envelope natin, this is our response. Tugon. Kumbaga, bless ako, kaya kami nang be-bless. This is our response. This is our love for God and people. Ito yung way namin to appreciate the church. Pansin niyo, kahit kailan, hindi niyo maririnig sinasabi ng bibig ko, magbigay kayo kundi susumpain kayo ng Diyos. Hindi niyo maririnig niyo sa akin. Hindi niyo maririnig na magbigay kayo para pagpalain kayo. You never heard that from me. Kahit sa church. Ang sinasabi natin, pinagpala na kayo ng Diyos, kaya tayo nagbibigay. Pero hindi ko ginagamit ng panakot. Sinasabi ko pa nga, kung ayaw niyo magbigay, huwag, saksak mo sa baga mo yan. Yung pa nga sinasabi natin, di ba? Pero iba, nananakot. Yung iba, gagawa ng mga gimmick, ng mga racket, para lang Para lang magbigay ka. Gumagawa sila ng mga gimmick. Teka lang, may Lazada eh. Wala ako dito, nagsisimba ako. May delivery daw. Oh, look at this. Alam niyo yung pera, sa totoo lang, this money, just a tools. Kaya ako tinatalakay ito, huwag kayong masyadong makipag-away, mag-worry, magwala, magwindang, maglasing, pag nawalan kayo ng pera. Huwag. How to be a good steward of our finances? Alam niyo kung ano number 1 attitude? Pag may dumating pera, kahit maliit, 20, tapwe, takwarens, etneb, kahit magkano. Alam niyo kung magkano dadating sa buhay natin? Depende sa kaya ng puso mo. Anong gagawin lang? Number 1, be grateful for what we have. Dapat laging thankful ka agad. Lord, salamat po. Kahit papano. Yung iba na bigyan na, hindi marunong mag-thank you kay God. Pag hindi nyo kayang mag-thank you kay God, hindi nyo makakapag-kayo thank you sa mga taong nakikita nyo. At nahahawakan mismo personally. Ecclesiastes chapter 5 verse 19, look at this.
It is a good thing to receive wealth from God and the good health to enjoy. To enjoy your work and accept your lot in life. This is indeed a gift from God. Ganda, no? Sabi niya, alam niyo, napakaganda daw. Na pag tumatanggap tayo ng mabuting bagay sa Diyos, lalo ng kalusugan para ma-enjoy natin yung meron tayo, ang pinakamaganda raw, tanggapin natin lahat ng bagay na dadating sa atin. Kasi anuman yung dadating sa buhay mo, regalo ng Diyos. Lahat ng dadating sa buhay natin, gift yan ni God. Una, di ba, be thankful. Ito yung pangalawa. Pag may dumating na pera, specific to pera. Pag may dumating, itong pinakamagandang ugali, be glad with what we have. Amen. Yung iba, pag may dumating na pera, alam mo sasabihin ng bibig, eto lang. Iba, pag may dumating na pera, paano magkakasya to? You know, they start to complain. Hindi mo na pasalamatan, Lord, kaysa wala, at least merong etneb. Kaysa wala, at least meron, kahit papano. Yung iba, alam nyo, they never get that. Happiness is not getting whatever we want, but enjoying whatever we have. Amen. Sa totoo lang, alam nyo, paano maging masaya yung ma-enjoy mo yung meron. Huwag mong hanapin yung wala. Taas sa kamay ng walang iPhone 16. Ang dami. Taas sa kamay na may bibig at saka tenga. Diba? Kahit may iPhone ka, kung bingi ka, hello? Hello? Hey yo, anong kabayo? May mga tao may bagong phone pero mahina na pandinig. Kaya kung naririnig nyo ako ngayon, daig mo pa may iPhone, sabi mo sa katabi mo, bless tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Why? Tignan nyo sa 7:14 ng Ecclesiastes. Enjoy prosperity while you can. But when hard times strike, realize that both come from God. Remember, nothing is certain in this life. Pag may dumating na blessing, praise God. Pag biglang nawala yung blessing, praise God pa din. Why? Wala naman daw sigurado sa buhay na ito eh. Hindi naman ibig sabihin, nagkapera ka, hindi ka na mawawalan. Nagkatrabaho ka na, hindi ka na matatanggal. Na-promote ka na, hindi ka na Alam nyo, one time kumain ako sa Hermosa, may isang maliit dong restaurant, may nakalagay na poster. Nakalagay doon, no? Be careful how you will treat people down here. Because when you go up and you went down, same people you will meet. Sabi sa Tagalog, mag-ingat kayo sa pagtrato ng mga taong kasama nyo ngayon sa baba. Para pag umangat ka, tapos bigla ka rin bumagsak, yung pa rin yung mga taong mamimit mo. Huwag nyong awayin yung mga waiter. Dudong, pengin sabaw! Pag yun, inaway mo, sabaw, eto may flavor pack. May bula-bula pa. Pag inaway mo, be careful how we meet people down here. Para pag napopromote tayo, tapos bigla ang bumagsak, may susuporta sa'yo. May magsasabi sa'yo, okay lang yan. At least nagkita ulit tayo dito. Okay lang yan. Alam nyo, magandang attitude, number 3. You need to be generous with what you receive. Kailangan maging galante tayo. Alam nyo, gusto ko makilala ang New Life sa church na mapagmahal, mabait, at galante. Generous. Hindi lagi ka nakikipag-away sa discount. Alam nyo, minsan yung piso na lang, pinagtatalunan pa. Doon, 30 pesos lang, dito 29. 31. Nagtatalo kayong ganyan, piso na lang. Huwag kayong palaging hingi ng discount. Huwag kayong palagi na pagka magbigay kayo ng tip sa mga tao, lagi niyong abutan yung mga tao. May mga tao, alam nyo, pag nakita pa lang siya, lahat ng sidecar boy pumipila, nagkakanda ano-ano. Pero may mga tao, pagka nakita kayo, mga sidecar boy, nagpupulasan. Ayoko sakayan. You know, ma-request pa yan habang ba't matalbog? Ba't mabagal ka? Tapos bibigay, magkano ba? 20 o ito, 10. Wag. Bless other people. Be generous. Bakit? 11:1 ng Ecclesiastes. Look at this. Send your grain across the seas, and in time, profits will flow back to you. Sa isang translation, alam nyo kung nakalagay, give generously, for your gifts will return to you later. I-bless mo yung mga tao,
Alam niyo kung bakit maraming baon? Kasi sila yung mga tao ayaw mam-bless. Laging gusto, i-bless lang siya. Giving is the antidote for materialism and for love of money. Alam niyo, gamot sa materialistic at saka sa pag-ibig sa pera, giving. Pag nagbibigay tayo. Sa totoo lang, God doesn't want your money. Pero alam niyo, gusto niya. Anong gusto ng Diyos? He wants the overflowing in our hearts. Si Lord sobra eh. Sobrang mahal na mahal tayo. Yun na yung grace niya. Dinidiscuss niya sa atin sa salita ng Diyos lahat tungkol paano, sino, kailan, lahat ng mga way strategy when it comes to money. Importante sa kanya yon. So ito yung gusto ko sabihin. Don't wear yourself out trying to get rich. Huwag niyo hong kawawain, kubain yung sarili niyo para lang magkapera. Huwag kayong magtumbling-tumbling, magbenta ng kung ano-ano dahil sa pera. Huwag kayong mang-away, huwag kayong manloko, huwag kayong magsinungaling, huwag kayong magnakaw dahil sa pera. Huwag niyong pagurin yung sarili niyo dahil sa pera. Proverbs 22 verse 4 and 5. Don't wear yourself out trying to get rich. Be wise enough to know when to quit. Verse 5. In the blink of an eye, pikit kayo, o dilat na. Ganun yun. In the blink of an eye, wealth disappears. It will sprout wings and fly away like an eagle. Alam niyo ba yung agila, ang hirap hulihin? Pag lumipad na? Ganyan yung pera, ang hirap habulin pag nawala na. Kaya please, huwag niyong pahirapan yung sarili niyo dahil sa pera. Huwag kayong magkandakuba. May mga tao gagawin, mag-a-abroad ako. Pero ang goal ko, makabili lang ng bahay. Nung nakabili ng bahay, sabi sa asawa, sa mga pamilya, mga anak, asawa, hindi mo na ako uwi kasi wala pang swimming pool yung bahay. Nung makag-swimming pool na, hindi mo na ako uwi kasi wala pa tayong tennis court sa bahay. Hindi matatapos yun. Maglagay kayo ng ano nyo. 2 years, 3 years, pag walang nangyari, tigil. Mahalaga kasi yung pamilya. Mahalaga kasi yung kalusugan. Mahalaga kasi yung spiritual life. Hindi yung walang goal sa buhay. Basta kailangan lang magkapera na magkapera. Why? Getting rich is not the center of our lives. Hindi po pagpapayaman. Why? Don't wear yourself up kasi one life does not consist in abundance of his possessions. Ang isang buhay, hindi yan napapalooban ng kasaganaan dahil sa kanyang mga ari-arian. Kahit po wala kayong bahay, pero kayo'y may buhay, blessing na yon. Kahit wala kayong mga magaganda, masarap na pagkain, marami mga kayamanan sa bangko, pero at least hindi mo nakakalimutan ng Diyos, blessing na yon. Mahalaga po yung meron tayo. Babantayan natin sa totoo lang, tingnan nyo ko 12:15 ng Lucas. He said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own. Kaya hindi po baling mawalan ng pera, wag lang ng pamilya. Hindi baling mawalan ng trabaho, wag lang ng kalusugan. Sa buhay natin, mahalaga yan, health is wealth. Your value is not based on your valuables. Your riches doesn't measure your life. And life is not measured by how much you own. Kaya huwag niyong tignan yung sarili niyong maliit pag wala kayong pera. Huwag niyo naman tignan yung sarili niyong malaki pag meron kayong pera. Huwag nating tignan naman yung iba na malaki, maliit dahil lang sa perang meron sila. Tignan natin yung isa't isa base sa pagtingin ng Diyos sa atin bilang tao unang-una. Huwag nating tratuhin kasi maganda yung damit. Pero pag hindi na maganda yung damit, kung upa-upa sa lain, kung ipagsantabi natin, gano'n na lang. Dapat po hindi gano'n. Especially in church. Hindi tayo namimili, nagtatangi ng tao. Especially in our culture, dapat lahat tanggap natin. Huwag sa itsura, huwag sa kalagayan, posisyon. Alam nyo, meron ho nga ngayon sa oras na ito. Huwag yung tataas ang kamay nyo, ha? Pero sino sa inyo, yung talagang kahit piso, wala. Huwag nyo itaas yung kamay nyo. Baka bigyan kayo ng 1,000 ng katabi mo. Yung wala talaga kahit 5. Kahit piso, 5 duling. Halimbawa ngayon, sasabihin niya, ako, pastor, right now, talagang pumunta lang ako dito, katawang ko meron ko. Wala talaga, wala. May wallet, ang kapal, pero pag diyan, puro resibo. Hindi naman nagagamit. Kumbaga, wala talaga. Alam niyo kung bakit wala? Because maybe one time, nagkaroon kayo, pero hindi kayo naging mapagpasalamat,
Hindi kayo nakaisip na i-bless yung ibang tao. Hindi nyo naisip na ang pera galing sa Diyos. Ang pera may tools. Ang pera ganito. Lagi pag nakakuha ka ng pera, iniisip mo kagad sarili mo. You never even think of God and other people. Kaya walang-wala ka ngayon. Sabi mo sa katabi mo, magbago ka na. The love of money actually becomes a trap and a temptation. Tignan yung 1 Timothy 6, 9, and 10. But the people who long to be rich fall into temptation and trapped by many foolish and harmful desires that plunge them into ruin and destructions. Tignan yung verse 10. The love of money, hindi yung money ang may problema. Hindi yung pera ang may problema. Hindi yung ang pera ang masama. Ano po masama? Pag-ibig sa pera. For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people craving for money, ang nangyari tuloy, they have wandered from true faith and pierced themselves for many sorrows. Masyadong naghabol ng pera, kaya nagkanda ligaw-ligaw. Nagkanda sira-sira ang buhay. We need money, but don't let money run our lives. Money is a good servant, but an evil master. Naniniwala naman tayo, money cannot buy happiness, di ba? Di naman niya nabibili yung pera eh. Sabi ng chapter 5 verse 15 ng Ecclesiastes, dadating daw tayo sa ending ng buhay natin. Lahat tayo mamamatay. Mauna na lang kayo. Pero sigurado pag tayo natsugi, wala tayong madadala kahit ano. Eh ba't mo kinukonsumi yung sarili mo sa mga bagay na wala tayong control over? Ba't natin inaaway, sumasama ang loob? Ba't tayo natatakot, nag-worry, nag-aalala ng grabe? Dahil sa mga pera. Di ba sinabi na nga, in the blink of an eye, wealth will disappear. Sa isang kisap mata, mawawala ang lahat ng yan. Kaya sabi ng 127 verse 2 ng awit, look at this. It is useless to work so hard from early morning until late at night, anxiously working for food to eat. Samantalang di makapagpahinga kasi ang totoo, sabi niya, God gives rest to His loved ones. Oh, let me close in this. Money will not solve all your problems. Amen? Money is not the answers to all your happiness. And money will not satisfy anyone. And money will fly like an eagle. Last, money is a great servant, but a cruel master. Sa December 15, meron tayong Thanksgiving, di ba? Kasi sa totoo lang, yung buong taon, kung hindi pre-provide ni Lord yung perang kakailanganin nyo, wala na tayo dapat dito ngayon eh. Hindi naman tayo namatay sa gutom. Sa lumang tipan, alam nyo, pag taon-taon, nagpapasalamat sila eh, sa Thanksgiving, sa Bible. Pero ang dala-dala nila, yung pinakamagandang ani ng kanilang mga tanim at lupa. Yung iba, ang dala-dala nila, yung pinaka-the best na alaga nilang hayop. Pag sa Old Testament, sa Bible, para i-offer nila sa church. Ayoko naman magdala kayo dito ng kabayo, kalabaw. Baka mamaya alaga nyo, sawa, may dala kayong mga ahas dito. Pero alam nyo, sa December 15, we will have Thanksgiving. Kaya ako tinala kayo itong pera, unang-una, para wag kayong ma-attach ng gusto dyan sa pera na yan. Kami sa leadership, sa pastoral, nag-decide kami sa December 15, we will give an amount of money. Kaya may ganito tayo eh. Para sabihin, Lord, alam niyo kung ano maganda rito? Ay, hindi ako nahihiya. Kasi hindi ito racket or gimmick. I really want you to be blessed financially para hindi kayo kinakapos. Kumbaga sa December 15, Lord, gusto ko tang pasalamatan kasi sabi ko, di ba, kung saan yung treasure natin, dandun yung money natin. Lord, I want to honor you. Maglagay kayo ng certain amount para sabihin, Lord, in this way, in this form, I want to thank you. Maglagay kayo ng amount na money para sabihin, Lord, eto naman gagawin natin. Di-inoffer nyo yung pera nyo sa December 15 para sa ating Thanksgiving. After natin kolektahin yon, bibigay natin sa Panginoon. Pagkatapos, alam nyo kung ano, ibabalik natin sa mga tao. Amen. Hindi nyo kayang magpakain ng 1,000 children every Saturday. Pero dahil sa Thanksgiving, imagine, you will be able to bless 1,000 children. Amen. Hindi nyo kayang, kasi ini-expect natin sa labas, 3,000 mahigit na mga tao sa December 15. Ang gagawin natin, i-bless natin lahat ng aatin sa 15, ng food, ng gifts, at kung ano-ano pa.
ng message, ng blessings, ng prayers, whatever we can bless to other people. May ginagawa tayong once a year na Thanksgiving, and I want you to be a part of it para sabihin, Lord, pasasalamat ko ito. Sa buong taon, buhay pa rin ako. Amen? Be part. Be part of this. Itong Thanksgiving natin sa December 15. Ilang Sunday na lang ito, mabilis na ito. Habang nakaupo kayo, may paparinig ako sa inyong kanta. Kasi baka iba sa inyo, alam nyo kung ano problema, you are suffering right now from finances. Kumbaga, pambabayad sa ganito, pang matrikula, pang Meralco, pang Maynilad, pang kain araw-araw, paano na? I want you to know, huwag kayong mamove ng pera na yan. Huwag kayong mawindang sa perang pangangailangan na yan. Unang-una, there's nothing too hard for God to do. Walang mahirap sa Diyos. At pangalawa po, kahit kailan, nagkulang man kayo sa pera, pero I can tell you surely 100%, hindi kailanman nagkulang ang Panginoon sa inyo. Hindi kailanman. Listen to the words of this song. Tapos, i-exercise nyo inyong faith right now. I-declare nyo itong song na ito from your heart. Come on. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang mahirap sa'yo. Sabayan niyo kami. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Kahit kailan, hindi ka nagkulang, Panginoon. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Sabay-sabay. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Every head bow and eyes closed. Alam nyo, alam ko, nararamdaman ko ang iba. Talagang namumroblema ngayon. What will happen next month? What will happen next 2 months? Paano namang, anong mangyayari? Parang ang big deal ngayon itong pera. Today, gaya ng inawit natin, walang mahirap, kahit kailan di magkukulang si Lord. Pero ang hinihiling sa inyo ng Diyos ngayon, habang nakayuko yung mga ulo, is for you to trust Him. Magtiwala tayo hindi sa trabaho, hindi sa dating naasahan, pero magtitiwala tayo ngayon kay Lord. Naaalagaan niya yung ating mga anak, aalagaan niya yung trabaho, aalagaan niya yung araw-araw. The Lord will never turn His back. He will never leave you nor forsake you. Today, I want to pray for you.
especially regarding finances. Every head bow. Tayo yung mga pastor. Let us, Pastor Celso, Pastor Nora, help us, bro. Leaders, please lay hands on the people. Lahat po ng may problema sa pera, we want to bless you. We want to honor you na magpo-provide si Lord. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong matakot, huwag kayong magwala, huwag kayong umiyak palagi. Bine-bless ni Lord ang finances. Magtitiwala lang tayo. Magtitiwala lang tayo na, Lord, paano to? Anong gagawin? Ba't ang tagal? Ba't may delayed? Don't worry. Trust the Lord right now in regards of your finances. Especially in your finances. Trust the Lord in your finances. Yung araw-araw na babayarin, araw-araw na pangangailangan. Lord, ibe-bless mo ang mga kapatid, Lord. Ibe-bless mo sila sa finances. Ibe-bless mo sila sa oras na ito. Yung mga takot pangamba, alalahanin sa pera. Right now, release it to God. Trust the Lord. Kahit kailan, hindi ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo Tayong lahat. sa Dahan-dahan. akin walang hanggan. Everybody stand up. Inibig mo ako noon. Sabay-sabay tayo. Awitin natin. Kahit kailan. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. For the last time. Kahit kailan. Come on, church. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Lagay natin kamay natin sa dibdib natin. Magtitiwala tayo kay Lord. Minsan, dumating yung point na nagduda tayo, nag-alala tayo. Ama, sa oras pong ito, we ask for forgiveness. Sorry po kung minsan, nag-alala kami, nag-worry kami, Lord. Paano na, kailan, whatever, Lord, na cause ng worries dahil sa pera. Today, lahat kami nandito ngayon. We completely, totally surrender these doubts, this fear, itong worry na ito, Lord, itong alalahaning ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ngayong buong buo. Yung aming future, yung aming araw-araw, Panginoon, na pangangailangan. We know that you will provide kasi mahal na mahal mo kami. We know you are our Daddy God. And because of Jesus, though He is rich, became poor through His poverty. That's why we can be called rich now. Panghahawakan namin, Lord, na pinayaman mo kami. Panghahawakan namin, Lord, na pinagpala mo kami. At panghahawakan namin, Lord, na hindi mo kami pababayaan. Kaya, Ama, buong puso, binabalik namin sa iyo, Lord, ang aming pong tiwala, ang aming pong buhay, ang aming pong pasasalamat, ang aming pong pang-araw-araw na alalahanin. We will not going to be afraid anymore. Because we know how much you loves us. We know, Lord, we know how much you care for us. Sobra mo kaming inaalala. Umiiyak ka pag umiiyak kami. Nasasaktan ka pag nasasaktan kami. Kaya Lord, right now,
Alam naming nararamdaman mo kami. Alam naming nakikita mo kami at naririnig mo at alam mo ang pinagdadaanan namin. But today, Lord, because of your Son, Jesus, pinagagaang mo ngayon ang kalooban namin. Right now, pinagagaang ni Lord ang kalooban mo at ang kaisipan mo ngayon. That is why, babalik natin kay Lord ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Taas natin kamay kay Lord. Lord, thank you. We bring back to you all the glory, all the honor and praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name, all the people of God say, we'd love to see you next week. Bring your family and friends. Mag-invite kayo. We have a guest speaker next Sunday. Hindi pala sa first service yun. Ako pala mag-speak sa second service natin. So God bless you. See you again.